Hello, what's up mga sangkay? Kamusta po kayong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay na palagi pong sumusubaybay. Maraming salamat po sa inyo. Okay mga sangkay, gawin po muna natin ang pinakamahalagang batas, ang i-like ang video na to in 20 seconds. Let's go! Para po mag-recommend ang ating video sa maraming mga kababayan natin na gumagamit ng YouTube, i-like po ngayon ang ating video bago po natin umpisahan ang ating talakayan, ang ating topic. So, okay na ba mga sangkay? Okay, siguro umpisahan na po natin. Mayroon po kasi akong nadiskubre, no? Tungkol po sa nangyaring ganap kahapon na State of the Nation address ng ating presidenteng si Bongbong Marcos. Ito po ay tungkol sa SMNI. Ito po yun. Nung sabay-sabay po na nag-live pala, okay? Nung sabay-sabay po na nag-live sa coverage ng State of the Nation address ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr., aba, tingnan nyo mga sangkay yung viewers kung kanino ang may pinakamarami. Ayan po, yung ABS-CBN, as in sabay-sabay to guys ha, sabay-sabay na may live. Siyempre kahit ako kasama ako dito na nagla-live, pero ito kasi, ito yung mga matataas na mga, mga kilala nating mga media sa Pilipinas. So, tingnan po natin, yung RTVM, natural mga sangkay, ito po talaga yung media ng Malacanang, is 91,000 ang viewers. Rappler, mayroon pong 13,000 na viewers. CNN, mayroon pong 40,000. ABS-CBN, mayroon pong 43,000. UNTV, mayroon pong 28,000. Net25, mayroon pong 13,000. Inquirer, 12,000. At GMA7, mayroon pong 69,000 na viewers. At ikukumpara po natin silang lahat sa SMNI News. Ang SMNI News ay mayroon pong viewers na makikita po natin mismo dito na 141,000 watching. Okay, ibig sabihin, nanunood. So, sabay-sabay po ito nangyayaring live dito sa Pilipinas habang po nagsasalita ang ating mahal na presidente. Ngayon mga sangkay, ito nga po, ipinost po ito ng kanilang, tawag dito, isa sa mga news anchor ng SMNI. Ito guys ha, hindi naman sa pinopromote po natin ng SMNI, pero mamaya ipapaliwanag po natin kung bakit ganon. Okay, bakit ganun kataas yung SMNI ngayon? Ito po si Jade, isa sa mga news anchor ng SMNI. Sir, mabuhay ka. So, ayun, mga sangkay. Ito po yung mga naging host nung State of the Nation address. Ayan sila. Okay? Para po mas maintindihan natin, mas magets natin kung sino-sino nga ba ang I think kasama rin po dito si SAS. Check po natin. Meron pa to eh. Ayun! Eto. Ayan, nakita po natin, pinost din po niya yung about dito na kasabay po ng SMNI News, itong mga malalaking media, pero ang SMNI News ang humataw. Ayan po, andyan po sila SAS, si Admar, si Jade, at ito si sa Manila Times. Ngayon mga sangkay, i-check din po natin yung i-check din po natin yung sa YouTube. Okay? So kung dito sa live, umabot po dito ng 141,000 at humataw po ang SMNI at nilampaso po ang mga media
na malalaki po yung mga follower, tingnan din po natin dito sa YouTube. Eto, discoverin po natin yung ganap dito sa YouTube. Eto, pisahan natin dito sa sa Rappler. Ang Rappler po ay mayroong 65,000 views. Okay? Sa zona ni President BBM. Guys, dito naman ito sa YouTube na actual na ito na bilang mga sangkay ng views. Kumbaga naipon na po lahat ng mga nag-view sa mga uploaded na full speech ni President BBM. So, Rappler meron pong 65,000 views. Eto, TV5, mayroon pong 15,000 views. TV5, anong nangyayari sa inyo? Bakit 15,000 views lang yung sa inyo? Mas mataas pa po yung views sa akin eh. Ilan na ba yung sa akin ngayon? Wait lang ha. Check natin. Ay, hindi pala ako Sangkay dyan na lang. Sangkay. Dyan TV. Ayan 100,000 na po yung sa akin. Ayan guys, kitang-kita nyo naman. Ito mismo. Yung live ko kahapon. 100,000 views na. Samantala po itong sa TV5, mayroon lamang pong 15,000. At kung ikukumpara din po natin sa Rappler na mayroon pong 1.58 million subscribers, mas mataas pa po yung views natin. 100,000 views. Maraming salamat sa mga solid sangkay na palagi pong nag-aantabay. Thank you very, very much. Okay? Nakakataba naman to ng damdamin, no? Akalain nyo, maging yung pinataob natin, Rappler, ito, TV5. So, itong sunod, CNN Philippines. 268,000 views. Marami-rami naman rin, 268 So, marami-rami na rin. Trending po siya, number 9 trending. And the next one is ABS-CBN na mayroon pong 14 million subscribers, mayroon pong views, ang zona ni PBBM na 243,000. Okay? Sunod, mga sangkay, GMA. Ito, GMA, yung mahigpit na kalaban na ngayon ng SMNI. Kasi ako, mga sangkay, for me, ang pinakamahigpit na kalaban na ngayon ng SMNI, GMA. Pero kapag hindi maging mabait tong GMA, ilalampaso din po ito ng SMNI. Pero dito sa live na ito mga sangkay at sa views ng kanilang video, tinalo pa rin po ito ng SMNI, kahit yung GMA. Okay? Mayroon lamang po ang GMA 782,000 views. While, eto na, mga sangkay, dito na po tayo. Ang SMNI po ay mayroon pong 848,000 views. So, bakit ganon? Tingin nyo, mga sangkay, bakit naman ganon? Bakit tila nilalampaso ngayon ng SMNI yung mga malalaking media sa Pilipinas? Eto guys hindi ko po pinopromote yung SMNI na parang ano tawag dito? Na parang one-sided. Pero ako, aminado ako mga sangkay na isa po ako sa masugid na taga-subaybay ng SMNI. Okay? Masugid po tayong taga-subaybay dyan. Dahil nga po sa kanilang magagandang programa sa SMNI News. Siyempre, shoutout po kay Pastor Kibuloy, na siyang chairman neto. So, bakit nga ba nilalampaso ng SMNI yung mga malalaking media sa Pilipinas? Ako mga sangkay, simple lamang ang kasagutan ko dyan. Okay? Kung bakit yung GMA, CNN, TV5, Rappler, lahat po sila nilalampaso po ng SMNI News. Bakit?
Kasi ngayon, mga sangkay, mas malinaw na sa taong bayan kung sino ang tapat magbalita at kung sino ang tagapagbalita na may kapupulutan po tayong totoong impormasyon. So, SMNI, hindi na po ako magtataka mga sangkay kung dumating ang panahon na ang SMNI News ang magiging giant network sa Pilipinas. Tingnan nyo mga sangkay yung kanilang mga program. Wala pong mga halong mga kaartihan, mga kadramahan. Lahat po dito mga sangkay, ipinapakita kung ano ang totoong nangyayari sa Pilipinas. Lalong-lalo na po yung mga malalalim na issues na dapat matalakay talaga. 'Di ba? Yung NTF-ELCAC, dyan po sa SMNI, nagbukas po ang opportunity para mas malaman ng mga Pilipino ano nga ba ang nagagawa ng ating pamahalaan para, maliban sa tugisin ang mga rebelde, matulungan po sila sa pamamagitan po ng NTF-ELCAC. Okay? So, ayun, mga sangkay, gusto ko lang ipaalam sa inyo to kasi ako po ay sobrang natutuwa na makita po na ang SMNI ngayon ay lalo pong kinikilala ng mga Pilipino na sandigan ng katotohanan. So ayun mga sangkay, yun lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.